Bloodletting Program. May primera balita si Charlie Caday. Muling idinaon sa mga nursing students ng isang universidad dito sa lalawigan ang Pledge 25 Bloodletting Program sa pakikipagtulungan ng Philippine National Red Cross. Naroon ang mga estudyante at ibinahagi sa amin kung ano ang ibig sabihin ng Pledge 25. Ang Pledge 25 po it is a group of young blood donors from 18 to 25 years old. Samantalang nakapanayam naman namin ang medical technologist ng Red Cross Pangasinan Chapter at ibinahagi ang mga kwalifikasyon ng mga donor bago sila makapag-donate ng dugo. Una is weight. Kukunin mo yung timbang, 50 kilos pataas, and then dadaan mo sila sa blood typing and hemoglobin determination. Ito po yung pang-detect kung ano yung tipo ng type ng dugo at yung iron content. Piniti ang isa sa mga donors sa sinagawang bloodletting program ay ibinahagi din kung ano ang kanyang karanasan sa pag-aani ng dugo sa sinagawang bloodletting. Laban sa nila maging isang donor. So, in-encourage ko lahat ng mga kabataan na huwag silang matakot kasi hindi siya masyadong tragic. Masaya sana mag-donate kasi sabi nga nila, donate blood, save life. Umabot din ang mga ito sa kanilang quota o target na bilang ng mga mag-aalay ng dugo. Ngayon po, so far, kasi ang expected po namin na imig na is 50 bags. So, as of now, meron naman na kami 42 bags. So, nakuha na namin po yung target para sa amin. Tatlong beses sa isang taon ginagawa ang Pledge 25 sa Universidad nito. Bagaman si Philippine National Bloodletting Program ay may mga pagkakataong napupulangan pa rin ang Red Cross ng dugo. Sa province ng Pangasinan ay nangangailangan ng 500-600 bucks per month. So, ilang dollar yan? So, abot mga 500 eh. Kumisa kinakapos. Parang low supply and demand. Nagpapasalamat naman ang mga namuno ng proyektong ito dahil sa partisipasyon ng mga donor na galing pa sa iba't ibang lugar. Para sa Primera Balita, Charlie Caday.